It will be around 1,500 pesos for a couple. For each couple. Dalawa na po yun. 1,500, February 14, 6:30 in the evening. Yan po ay Biyernes. Meron po yan sign-up sheets dyan sa tabi ng sa ganun po. Malaman namin kung ilan ang aming paghahandaan. May Mission Exposure Trip. Meron din po tayong sign-up sa Mission Exposure Trip. Kayo po ang nagpag-meeting sa amin last week. O hindi kayo nakapag-meeting, hindi kayo nakapag-attend ng meeting. Kailangan po namin ng more information. For example, we'd like to know your phone number, cell phone number. Also, your Facebook name, kasi gagawa po kami ng grupo, chat group, na sa ganun, maibigay namin sa inyo ng information. So, sa baba po, meron po tayong sign-up sheets. Kung hindi pa kayo nag-sign up, interesado kayo, ito po ay papunta ng Siem Reap, Cambodia. It will be, the group will leave on March 31 hanggang April 6. Monday po yung March 31 hanggang April 6. Sunday ang pabalik dito. 1 week lamang po sa Siem Reap, Cambodia. Please sign up. Ilagay doon kung ano yung mga Facebook names niyo na siguro mahanap namin kayo at makasama namin kayo sa ating pong grupo. Ako po ay nakamusta sa ating pong Pastora Linda Isa of LA, Los Angeles, California. At ako po ay nakamusta na sila, kasama ng mga kapatiran. Sabi nila sila po ay mga 5 to 7 miles away from yung tinatawag na Sunset Hills na lugar kung saan nagkaroon din ng sunog. Sila na rin nakaprepare na mag-evacuate. Pero po rin ang Panginoon, na-cancel na yung evacuation na yun. The Sunset Hills firestorm is now 100% contained. Kasama ng mga, sige po pala kakanta ng Panginoon. Kasama ng mga kapatiran sa CMI LA po, ay they are all safe. Ating magpatuloy na yung panalangin. Alam ko, marami tayo. Ako po, may mga kamag-anak doon sa LA. Madami mga Pilipino sa LA. Madami na yung mga kamag-anak na doon. Maaaring hindi sila nasunugan ng kanilang mga bahay. Pero madami pong mga hanap buhay nawala. Madami mga business na nawala. Ating po ipanalangin. Bigyan sila ng Panginoon ng pabor, bigyan sila ng Panginoon ng protection, ng Diyos ang tumilo sa kanilang kalagitnaan. Praise God. Living in power. Last week po ay ating tinignan. Nakita natin na at ating po nabanggit na we cannot remain the same. Last year was good, 2024 was good, praise the Lord. But this year, bawat isa sa atin at ang buong iglesia, individually and as a church, we have to move forward. At purihin ng Diyos sa lahat ng mga pagpapala. Tayo pinagaling ng Panginoon, ibinigay ang lahat ng pangangailangan, madaming mga pabor na galing sa Diyos. Pero church, there is more. There is more. Do you believe that? But there is more. Ang itinan ngayon na yung magkaroon tayo ng mga buhay na may kapangyarihan. That we live here on this earth, but with much power. So last week, tinan natin sino ang banal na Espiritu, anong kapangyarihan. Napagtanto natin, this is the truth, that the Holy Spirit is God. Ang banal na Espiritu ay Diyos. 1 Corinthians 4:20, for the kingdom of God is not in word, but in power. Anong ginagawa ng banal na Espiritu? What does the Holy Spirit do? Nang sinabi ng ating Panginoon sa kanyang mga alagad na siya ay papaalis na, that He is going to prepare a place, at siya ay magbabalik muli, ay kanya din binigay sa John 14:16, and I will pray the Father, and He will give you another helper, that He may abide with you forever. Sa Tagalog po, dadalain ako sama upang kayo bigyan niya ng isa pang patnubay, magiging kasama ninyo magpakailanman. Yung salitang another helper sa Griego, ay ibig sabihin niya ay panibagong katulad noong papalitan. Panibagong katulad noong papalitan. That the Holy Spirit will be doing the same work our Lord Jesus Christ was doing. Paano si Kristo ay nandito noon sa lupa, kasama ng kanyang mga
alagad. Ganon din ang banal na Espiritu na kasama nila pagkatapos ng ating Panginoon ay bumalik sa piling ng Ama. At kung paano kasama din natin ngayon ang banal na Espiritu. Do you believe that? Amen. Kasama natin, narito sa ating kalagitnaan, ang banal na Espiritu. Imagine, Jesus by your side. Ay, ibig sabihin, ang ibig nga, iba nga nagsasabi, sana ako ay nabuhay ng panahon iyon. Sana nakita ko ang Panginoon Jesus. That I was there during that time na binabasa natin sa New Testament. Na siya, kung siya, kasama mo palagi. Palagi kasama ang ating Panginoon Jesus physically. That our Lord is our counselor, our Lord is our intercessor. Kapag meron kang mga desisyon na kailangan gawin, kasama mo siya at pwede mong tanungin, Panginoon, ano po ang dapat kong gawin? And that sounds wonderful, na tayo magkaroon ng access doon sa direksyon na nanggagaling sa ating Diyos. Na kung tayo ay nadoon physically with Jesus, na siya ang Diyos na magbibigay sa atin ng gabay at taas sa araw-araw. And yet, bakit natin iniisip na mas mabuti yun? Samantalang ang Panginoon, kasi siya noon ay mayroong katawang tao, ay hindi maaaring, kung siya'y nandoon sa Jerusalem, wala siya doon sa Capernaum, wala siya doon sa Galilea. Ngayon, ang ating kasama ngayon ay ang banal na Espiritu. 24 hours a day. And it doesn't matter where we are, what time it is, anumang oras, anumang sitwasyon. Na ang banal na Espiritu, ang Diyos na banal na Espiritu, God, the Holy Spirit, is with us. God, the Holy Spirit, is dwelling in us. Now, church, alam natin na ang katotohanan ito ng Espiritu ng Diyos ay kasama natin, pero hindi lang natin tunay na enjoy ang kanyang presensya at ang kanyang kapangyarihan. Alam ko na alam natin na kasama natin ang banal na Espiritu. Alam natin at pinag-usapan natin yan. Meron tayong mga awit na we are inviting, come, Holy Spirit. Pero mas madami sa atin ang katotohanan ito ay hindi naging life-changing. It has not made any difference in many of our lives. Na parang hindi tunay sa ating buhay, parang hindi natin hinahangal ito, parang hindi natin minimithi ito, hindi natin pinapansin whether the Holy Spirit is dwelling in us or not. Okay na. Same lang. Ang nangyayari tuloy, walang kapangyarihan. We are living in our own power. Now, even Jesus said, there's in John 16:7, nevertheless, I tell you the truth, it is to your advantage that I go away. For if I do not go away, the Helper will not come to you. But if I depart, I will send him to you. Now, sa New Living Translation, it is best for you. It is to our advantage. It is best for you. Sa Tagalog, subalit sinasabi ko sa inyo katotohanan, ang pag-alis ko'y sa ikabubuti ninyo. Jesus Himself is saying, it is good for us. It is best for us. It is our advantage that the Holy Spirit is good for us. That the Holy Spirit is an advantage for us para sa ikabubuti natin. Na mas mainam na ang Holy Spirit ang nandito. Hindi siguro nila masyadong, during that time, hindi nila masyadong maintindihan yun. Paano maging mas mabuti na wala si Jesus? But Jesus said this truth Himself. It is best for you para ito sa ikabubuti ninyo. Sapagat ang pagkakaiba ay ang permanenteng nandito ang banal na Espiritu. He dwells in us at ipagpapatuloy ng banal na Espiritu ang mga gawa ng ating Panginoon. Wherever we are, whatever situation, the Holy Spirit is with us. The Holy Spirit is in us. Di na ito temporary lang, kundi ito ay permanente.
So, ano ginagawa ng Banal na Espiritu sa ating buhay? Ano yung advantage na yan? Una-una siya ang Diyos na nagtuturo. Banal na Espiritu nagtuturo. Basahin ko natin yung nasa John 16:13. John 16:13. However, when the Spirit of truth has come, He will guide you into all truth. For He will not speak on His own authority, but whatever He hears, He will speak, and He will tell you things to come. Kailangan natin ito, hindi po ba? Siya din ang Banal na Espiritu na nagbibigay ng gabay, guidance. Sa Romans 8:14, for as many as are led by the Spirit of God, these are sons of God. Siyang Diyos na nagbibigay sa atin ng direksyon, nagbibigay sa atin ng gabay. Kapag meron tayong problema, at kapag kailangan natin ang karunungan, kapag kailangan natin ng mga tamang pagdidesisyon, ang Banal na Espiritu ang nagbibigay niyan sa atin. He is also the Holy Spirit who comforts, nagbibigay ng aliw. Sa John 14:16, and I will pray the Father, binasa na po natin kanina ito, and He will give you another helper. Now, yung salita namang helper, yan ang ibig sabihin niyan ay comforter. Sa inyong mga nalulungkot, sa inyong mga nagdadalamhati, sa inyo ng mga nagkakaroon ng mga disappointments, sa inyo ng mga down na down, sa inyo ng mga nag-discourage, sa inyo ng mga nag-iisa, sa inyo na may karamdaman ng Banal na Espiritu na nagbibigay sa atin ng aliw. He is also the Holy Spirit who intercedes, lumuluhog para sa atin. Yan po ay makikita natin sa Romans 8:26. Likewise, the Spirit also helps in our weaknesses, for we do not know what we should pray for as we ought. But the Spirit Himself makes intercession for us with groanings which cannot be uttered. Kung meron bang nanalangin sa inyo, hindi ko alam. Somebody praying for you. Kung wala mong nananalangin para sa inyo, the Holy Spirit is interceding for us. Amen. He is the Holy Spirit that assures siya, nagbibigay sa atin ng katiyakan. Romans 8:16, the Spirit Himself bears witness with our spirit that we are children of God. Kung meron tayong mga pagdududa, meron tayong mga pagtatanong, meron tayong minsan kahinaan ng ating pananampalataya, pero ibinibigay sa atin ng Banal na Espiritu ang katiyakan tayo ay anak ng Diyos. Also, because of the Holy Spirit, the Scriptures will come alive. Again, John 14:26. But the Helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, He will teach you all things and bring to your remembrance all things that I said. Yung mga verses, pagbubukas natin ng Biblia, mga kapatid, church, are we opening our Bibles? Sa pagbubukas natin ng Biblia, yung mga verses na hindi natin maintindihan, ngayon ay parang buhay na nangusap ang Panginoon Diyos sa ating puso. More than ever, when the Holy Spirit is in us, He will give you insight on the words that we are reading. Ang Banal na Espiritu ang magtuturo sa atin. Maririnig natin ang kanyang tinig sa ating puso, sa ating pagbabasa, at sa ating pagkinig ng kanyang mga salita. Amen po ba? Number 7, bolder witness. 2 Timothy 1:7. For God has not given us a spirit of fear, napagin ko ito last week, but of power and of love and of a sound mind. The Holy Spirit will give you courage. Hindi ko nasasabihin sino dito na kailangan ng courage. Lagi ko po tayong lahat. We all need courage, especially we all need courage to be witnesses of Jesus. We all need the power to witness. Yun ang pangako sa atin na Panginoon. Yung dating dapat tayo mag-share. Bigyan tayo ng Banal na Espiritu ng tapang at tamang tempo at tamang salita. Nang sa ganun, ma-share natin ang
ang ating testimony, ang ating narinig na magandang balita. Mga kapatid, no reason to be afraid. We are safe in God's hands. At during these times, mga panahon na ito, kailangan natin lahat ng tapang. Boldness matters. So that is the work of the Holy Spirit. Ang walo po, we need the Holy Spirit na sa ganon, we can live a supernatural life. Hindi lamang tayo mga natural man and women. Kasi meron naman iba sa atin. Kung ating tinagap ang ating Panginoon, tayo'y naging mga anak ng Diyos. We are now children of God. Sa ganun, kapag nasa ating ang banal na Espiritu, the Holy Spirit is able to open our eyes to the things of God. The Holy Spirit is able to open our ears to the voice of God. The Holy Spirit is able to open our minds to the mind of Christ. We are now empowered, yes, living as men and women here on this earth, but empowered on this earth. Bubuksan ng banal na Espiritu ang ating mga mata sa mga bagay-bagay ng Diyos. Bubuksan ng banal na Espiritu ang ating mga tainga sa tinig ng Diyos. Bubuksan ng banal na Espiritu ang ating mga pag-iisip sa pag-iisip ni Kristo. Amen po ba? Hindi ko alam sa inyo, I want that. I want to see the things of God. Amen. I want to hear the voice of God. I want to have the mind of Christ. At madami pang iba. Paano ba natin bibilangin ang gawa ng banal na Espiritu? We cannot. The Holy Spirit goes beyond what we think, or beyond what we know, or beyond what we even imagine. He goes further. Hindi pa sa ating kaalaman, hindi pa sa mga istorya na ating nabasa, hindi pa sa ating mga karanasan. Ano ba? Ang banal na Espiritu. Why do we need the Holy Spirit? Is it for power? Para lang tayo yung maging mga effective, mga mabuting Kristiyano? Pagkat hindi lang ito para sa pansariling mga kailangan. Yes, Christians should be supernatural. We're not only natural. Of course, we are natural because we are man. Meron tayong human nature. Meron tayong supernatural because now we are the children of God. Tinagatunin natin ang ating Panginoon sa ating puso. And we are now also partakers of the divine nature. Hallelujah. Salamat po rin ang pagkawarin. Pero marami sa atin na hindi natin nakikita yung supernatural na kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay. Maraming Kristiyano na hindi man naaamin ng kapangyarihan ng Diyos sa buhay nila. But for those who have received the Acts 1:8 experience, next week ito po ang aming panalangin na bawat sa atin yung puspos ng banal na Espiritu. Bago tayo mag-21 days. So 1 Corinthians 12:7, the manifestation of the Spirit is given to each one for the profit of all. Nagawa ng banal na Espiritu, bigyan tayo ng kalooban, hindi lang para sa ating sarili. Ang kalooban niya ay para sa ikabubuti ng lahat. Now if we're going to look at 1 Corinthians 12, verse 11, but one and the same Spirit works all these things, distributing to each one individually as He wills. Ang kaloob na binibigay ng Diyos sa bawat anak niya ay sang-ayon sa kanyang kalooban. It is according to His will. So definitely, ang gawa ng banal na Espiritu sa ating kalagitnaan ay hindi lang para sa atin individually. It is for the edification of everyone. It is for the edification of the church according to His will. We need God to empower us to do His work. Kaya nga, para sa ating worship team,
prayer warriors. Be filled with the Holy Spirit. Kailangan natin na tayo ay bigyan ng Diyos ng kapangyarihan na sa ganun maisagawa natin ang mga gawa na Kanyang iniatas sa atin. Mga gawa sa ikalalago ng kaharian ng Diyos. Mga gawa na hindi makalaman o makatao, kundi mga gawang makadiyos. Sapagkat hindi sapat kung ating lamang gagamitin ng sariling kapangyarihan, o kaunting kapangyarihan na nasa atin, matagal na tayong nagkakawa-hiwalay. Hindi sapat ang kapangyarihan ng tao para sa gawain ng Diyos. To do God's work, we need God's power. Desire that. Malaking natin na tayo ay mapuskos ng banal na Espiritu. We want God's power so we can glorify Jesus. Amen. Because that is the work of the Holy Spirit. In John 16:14, and He will glorify me, for He will take all of what is mine and declare it to you. Ito pinapagit ko last word, that in all the works of the Holy Spirit, ang naitataas, ang nabibigyan ng papuri ay ang ating Panginoong Jesucristo. Hindi yung tao. Katulad ng si Pedro ay nangaral pag ako siya'y mapuspos ng banal ng Espiritu. Hindi sinabi ng mga tao, wow, ang galing mag-preach ni Peter. No, they were cut to the heart and they were asking, what should we do? And 3,000 souls were saved that day. Kailangan meron tayong meron tayong amazement. Kailangan na tayo'y nagigilas dun sa Espiritu, yung Espiritu ng Diyos na bumuhay sa ating Panginoong Jesus. Ay yung, it's the same Spirit that is here today. That is here dwelling in us. It should amaze us. It should astound us to know that the Spirit of Him who raised Jesus from the dead lives in you and in me. Kaya nga, since last Sunday, yan ang aking sinasabi. Because I want us to be aware. Mabuksan ang ating mga tainga, mabuksan ang ating mga kalooban na ating hangarin. Itong banal na